Hello mga kareal, paano hanapin ang putol na windings ng electric fan? Madali lang po yan mga kareal. Panoorin nyo lang po ang video na ito at malalaman nyo. Pero shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala, sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Tulad ni Sir Uding Amir, Ali Saluan ng Isabela City, Basilan, Nilo Yu, George Ramos, Renz Julen Reyes, Ener Marrero ng Antipolo City, E.G. Pagalan, Annex Ong ng Davao City, Chef Technician ng Christian Sand, Norway, Edgardo J.R. Dato ng Bataan, Jamal Boy, Saldi, Mabilangan, Bencio Bergonyo ng New Zealand, enjoy po sa bakasyon, Lorenzo Adventula Jr. ng Tansa Cavite, Alex Paroni ng Camarines Sur, Bobby Redobla Rejero ng San Ildefonso, Bulacan, Betong Cubias, si Dario R. Ganon din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan na alam ko po naman na nanonood kayo kahit hindi po kayo nagko-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan, patuloy po tayo. Okay, para mahanap po kung saan banda ang putol ng stator windings ng electric fan, kailangan po natin ng multimeter at iseset po natin ito sa times 10. Kailangan ay calibrated. Pagdikitin ang dalawang test probe, i-adjust ang serum adjuster at itapat sa 0. Okay na yan, bitawan. At sa pag-check po ng resistance, para hindi po kayo malito, gumawa po ako ng basic diagram ng motor ng electric fan para madali ninyo itong maintindihan. Kung mag-check po tayo ng windings, kahit hindi po natin baklasin pa yung electric fan, pwede na po tayong mag-umpisang mag-check dito pa lang sa labas. Sundan nyo lang po ang ating gagawing proseso dahil ito ay palagi kong ginagawa. Una, ikabit lang po natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Ganyan. Tapos, pindutin po natin yung switch number 1 ng electric fan. Ayan, nakita nyo, nag-deflect yung meter pointer. May nasukat siya na 50 ohms. Ang chinek po natin dyan ay tatlong windings. Dahil naka-select po tayo sa switch number 1, ang na-check po natin dyan, simula sa AC plug, line 1, line 2, dito po natin nasukat yung resistance. Simula sa common, papunta sa running windings, diretso sa terminal kung saan nakaduktong yung running windings at speed windings number 3, terminal, nilagpasan po yan, dumaan sa isang speed windings, then nilagpasan yung terminal number 2, dinaanan ulit ang isa pang speed windings, bago dumating doon sa terminal ng switch number 1, ito, diretso dito, papunta dyan sa switch, pabalik doon sa kabilang terminal ng AC plug at ito po yung line 1. Ito yung line 2, ito yung line 1. So ang nasukat po natin ay tatlong windings, running windings at dalawang speed windings na yan. Dahil may nasukat po tayo na resistance, wala pong putol yung tatlong windings. Running windings at mga speed windings. Wala pong putol yan. I-off natin yan. I-select natin yung number 2. Ayan, nakita nyo, nag-deflect ulit yung meter pointer. Nakaselect na po tayo sa switch number 2. Ito na po ang masusukat natin na windings. Simula sa common, dadaan ng running windings, papunta sa isang speed windings, papunta dito sa terminal number 2 ng switch, papasok, diretso sa line 1 ng AC plug. Ang nasukat po natin dito ay dalawang windings na lang. Isang speed windings at running windings. Hindi na natin nasukat yung isang speed windings, ganun din yung starting windings. Ganyan lang po kasimple ang diagram. Malinaw na wala pa ring putol yung dalawang windings. Kaya kung isi-select natin sa number 3, dito, i-off, sa number 3, ilagay, ayan, nag-deflect ulit ang meter pointer. Ang masusukat na lang natin na windings dito ay ang running windings. Hindi natin nasukat yung mga speed windings at starting windings. Dahil dito lang po tayo nakakonect sa simula sa common, dadaan ng running windings, papunta sa switch number 3, pabalik sa line 1 ng AC plug dito. So buo po yung tatlong windings kung sakaling may masukat kayo na resistance sa tatlong speed control. Wala pong putol yan. Kung na-check nyo ang electric pan ng ganyan nang hindi pa binabaklas, tapos kapag sinaksak nyo ito sa outlet at naugong lang, posibleng ang sira po ay yung starting windings. Posibleng putol po yan. Kasi hindi pa natin nasusukat yan. At yan po ay masusukat lamang natin sa pamamagitan ng dalawang terminals ng kapasitor. Ayan, yung dalawa na yan. Nasaan po yan? Nasa loob po ng electric fan. Kaya bubuksan natin para masukat yung starting windings kung may putol o wala. I-off natin ito. Tapos
Buksan natin ang likod ng electric pan. Ito. Pinutol ko na yan. At ito po yung capacitor. Ito po yung linya papasok ng motor. Diyan po nakakabit yung capacitor. At diyan po natin susukatin yung starting windings. Susubukan natin kung may resistance. Hindi na po tayo dito magsusukat sa AC plug. Dedirekta na po tayo na magsusukat dito sa terminal ng capacitor na dalawa. Ito. Ayan. Tapos pansinin ang meter pointer. Ayan. Nag-deflect. Ibig sabihin, ang starting windings po ay wala ding putol. Kaya ang motor ng electric pan na yan ay buo ang stator. Ganun lang po ang pag-check kung ang stator windings ay buo. Pero kung sakaling ganito ang mangyari, nakakabit pa rin yung dalawang test probe sa AC plug. Kung sakali na pinindot nyo yung number 1, ito, at walang deflection ng meter pointer, ang putol po ng windings ay posibleng nasa mga speed windings at sa running windings. Para malaman kung nandito ang putol sa isang speed windings na ito, isi-select po natin switch sa number 2 dito. Ayan. Pindutin yan. Pag nag-deflect na, kanina hindi nag-deflect, pag nag-deflect na ganyan, ibig sabihin, buo po yung isang speed windings at running windings. Maliwanag na ang putol po ay nandito sa speed windings na yan. Paano malalaman? Bubuksan nyo lang po yung duktungan. Ganyan. Tapos, tuklapin nyo yan isa-isa. At hahanapin ninyo yung duktungan kung saan man dyan. Yung mga duktungan ng dalawang terminals, 1 and 2, para tingnan yung duktungan na yan kung may amag dahil nagkakaroon niya ng corrosion, bumibitaw. Swerte pag dyan lang naputol sa mga duktungan na to. Problema kung ang putol ay nasa ilalim sa loob nito. Medyo mahirap hanapin, doon tayo mahihirapan. Posibleng magpalit na po ng stator yon. Ganun lang po ang gagawin para makita kung ang putol ay nasa speed windings number 1. At kung sakali naman na i-check nyo, naka number 2 pa rin, tapos wala namang resistance katulad ng nasa number 1, naka number 2 siya, ilipat nyo lang po sa number 3. Pindutin nyo lang yung number 3. Ayan. Tapos wala pa rin nare-reading ang meter pointer. Ang mangyayari niyan ay dito po tayo nag-check. Simula sa common, papunta sa running windings, papunta sa switch number 3, pabalik sa line 1 ng AC plug. Running windings lang po ang chine-check niyan. Pag hindi nag-deflect, ang problema ay nasa running windings. At ang running windings po, ayan, yung nasa loob na yan, 1, 2, 3, 4. 4 na set of coil, yan po ang running windings. Nasa bandang loob at yung nasa bandang labas po na yan ay pinagsama-samang speed windings at starting windings. Yan pong 3 windings na yan ay magkakasama dito sa bandang labas. Yun po yun. Sa ganong paraan, makikita po ninyo kung nasaan banda ang putol. Nasa speed windings ba or nasa running windings. Kung sakali naman na lahat ng windings na yan ay may reading at ang putol ay nasa start windings, ang mangyari po sa meter pointer, doon na po kayo mag-check sa terminal ng capacitor. Dito. I-check nyo dapat yan. Pag yan ay hindi pumalo, ang putol po ay nandito. Kung sakaling lahat ito ay may reading, 1, 2, and 3, at dito ay walang reading, dito sa dalawang terminal ng capacitor, ang posibleng putol po niyan ay nandito na sa starting windings. Sa ganyang paraan ng pag-check gamit ang ohmmeter, siguradong matitrace nyo na kung nasaan ang putol ng windings. Basta kabisahin nyo lang po itong ginawa kong simpleng diagram para madali nyo po itong matrace or masundan ang bawat connections ng mga duktungan. Sana po ay nakapag-ambag ulit ako ng kaalaman sa inyo. Tayo po ay magtulungan para sabay-sabay po tayong matuto at umangat. Paki-like and share po ng video ito. Paki-subscribe. Ito po ang aking channel. The real life begins. Real flow expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.